October 31, huling araw ng Oktubre mga kapatid. Magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So itong video panonoorin natin mula kay Pinoy News TV mga kapatid. No? Basahin ko lang yung title. Grabe! Amerika kumampi sa Pinas. Harapang sinampulan China, takot na. President Marcos paglaban West Philippine Sea. Yan mga kapatid ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video sa araw na ito. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel kay Pinoy News TV mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, partikular mga kapatid sa mga balita pinag-uusapan ngayon sa ating bansa, itong West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video reaction na tulad nito. Huwag na po natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Amerika hindi sinunod or binaliwala ang mga statement coming from China na huwag makialam dito sa Pilipinas at sa West Philippine Sea. Yan po ang mensahe ng tagapagsalita ng Foreign Minister ng China na si Mao Ning na hindi daw dapat makialam ang Amerika sa Pilipinas. Huwag sila mag-demand. Sabi, Diba? Huwag sila mag-demand kung sila mismo hindi kumikilala sa batas, kung sila mismo hindi nire-respeto yung international law, yung legitimacy ng claim ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Huwag silang mag-demand mga tol kung hindi nila binibigyan ng respeto ang mismong bansa natin Pilipinas sa ating soberanya, 'di ba? Binabaliwala nila 'yan, patuloy nilang inaangkin etong West Philippine Sea. Ngayon sila nagde-demand, no? Ang titigas talaga. Natatawa tayo sa kanila na naiinis no? Tuloy natin. makialam ang Amerika sa Pilipinas. At dahil dyan, sabi ko nga, binaliwala, hindi po ito pinansin ng Amerika. At sa halip, pinatunayan pa na magiging malalim at tuloy-tuloy ang ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika o ang suporta ng Amerika dito sa Pilipinas. Dahil tumawag nga po si Secretary Austin, Defense Secretary ng Estados Unidos, kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Diba? Pati alyansa ng Pilipinas at Amerika, pinapakilaman nila mga tol. Diba? Biruin mo diba? Mayroon tayong kanya-kanyang bansa, may kanya-kanyang gobyerno yan. Iba-iba ang sistema ng pamahalaan. May democratic, may republican, may communist yan katulad sa kanila, diba? Kanya-kanya may mga presidente yan. So itong mga bansang to, mga katol, dito sa ating daigdig, diba? Meron niyang kanya-kanyang karapatan kung sino ang gusto nilang kaibiganin, kung sino ang gusto nilang kaalyansa, kung sino yung gusto nilang suportahan at tulungan. 'Di ba? So anong problema? Ano problema nitong China? 'Di ba? Kung nga tayo ay sinusuportahan ng Amerika, kaalyansa natin, kaalyado natin 'yan, 'di ba? Sila nga kaalyado rin nila North Korea, kaalyado nilang Russia. Di naman natin sila pinapakialaman 'di ba? Kaya sila nagkakaganyan. 'Di ba? Kasi nauudlot yung kanilang ginagawa mga tol kasi nga malaking bansa sila. Maliit lang ang Pilipinas. Kung hindi nangingialam ang Amerika o kung hindi sumusuporta ang Amerika sa Pilipinas mga tol, nagagawa sana nila ng smooth yung kanilang mga plano na kubkubin paunti-unti yung ating teritoryo hanggang sa tuluyan na mawalan na talaga tayo ng karagatan. Puro lupa na lang tayo mga tol, 'di ba? Syempre andiyan kaalyado natin, 'di ba? Normal na dapat pina-practice natin yung alliance. Pati ba naman yun pinapakialaman nila? Biruin mo naman, anong klase yung mga yan? Secretary Gibo Teodoro, yung ilang detalye ng pag-uusap nila ni US Defense Secretary Lloyd Austin. So, ang linaw no? Yun ang pagpapatunay doon sa sinasabi kong hindi pinansin, binaliwala ng Amerika yung sinasabi ng China na huwag makialam sa Pilipinas. Sa katunayan, sabi ni Secretary Teodoro doon sa kanyang video, ayan naman, narinig ko sa inyo, lalo pang mas mapapadalas ang communication, tawagan, magkikita pa nga sila next year yata sa isang meeting na gagawin dyan sa Indonesia. So, yan po yun. Okay? So, kasunod dyan, parang inirelay lang ni Secretary Austin yung naunang pahayag
ni President Joe Biden na malabakal ang tigas ng kanilang pangako at suporta sa Pilipinas. Paano mo tutunawin yung kasing tigas ng bakal na paninindigan ng Amerika para tulungan ang Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty? Isa lang yon. Pangalawa, yung malalim ding relasyon ng Amerika at ng Pilipinas dahil dun sa independent foreign policy ng ating kasalukuyang pamahalaan. So ayan po. At palagay ko ay anuman po ang pagbabaluktot, anuman po ang paglilinlang ng mga pro-China dyan, o nasa social media, mga personalidad, mga abogado pa yung iba dyan, huwag na kayong magpapapaniwala dyan. Baka ang pinapalabas nila ay Amerika natakot sa China. Ganyan ang mga style nila eh. Dahil nag-warning ang China na huwag makialam sa Pilipinas. Yan ang Isa pa sa mga propaganda mga tol, no, ng mga pro-China na sinasabi nila ang Pilipinas ay tuta ng Amerika, tumatapang lang daw ang Pilipinas dahil sa Amerika, mga tol. Biruin mo, alam mo yung sinasayko nila yung ating gobyerno, mga tol, 'di ba? At pinipilit nilang etong alimbawa, eto si Tariela, eto si Bronner, magpapakita sila ng mga picture with the US tawag dito, may mga posisyon, 'di ba? Officials, mga US officials. Tapos papalabasin nila na gadikit kasi 'to ng US eh. Ganyan yan, kadikit kasi yan ng ganito Amerikano eh, 'di ba? Sabihin na lang natin, o sige, kadikit natin ng Amerikano. Sila yung tumutulong sa atin eh. Sinong gusto nila maging kadikit natin? Kanino tayo may picture? Kay Mao Ning? 'Di ba? Doon sa ambassador ng China dito sa Pilipinas. Yun yung gusto nila may picture tayo, 'di ba? Kanino nila gusto magpa-picture halimbawa si Jay Tariela kasi may mga pro-China eh, 'di ba? Mga Tsekong nagpapanggap na Pilipino. Pinapakita nila ito si Jay Tariela, ano 'to, may kaugnayan kasi 'to sa US, pro-US 'to, ganyan-ganyan. O sige, kanino nila gusto magpa-picture si Jay Tariela, 'di ba? Doon kay sa mga official ng China. Biruin mo anong mararamdaman ng Pilipino, mga tol, 'di ba? Anong mararamdaman ng sambayan ng Pilipino na pagkatapos ang PCG harangin, habulin, radio challenge, etong si Commodore Tariela ng PCG magpapa-picture doon sa sa China officials, mga tol. Imagine mo 'yun, 'di ba? Sino ba yung sumusuporta? Sino ba yung kasangga natin para isulong etong claim natin dito sa West Philippine Sea para makaabot dito sa international community? 'Di ba? Andiyan ang iba't ibang mga bansa, no? Loko rin 'to. Loko rin 'to mga 'to, no? Ang gusto nila sa China tayo maging malapit. Goodness. Talaga naman, oo. huwag makialam sa Pilipinas. Yan ang kanilang papalabasin. Pero ito, ang sinasabi ko rito, hindi. Katunayan, pinanindigan ng Amerika ang kanilang obligasyon sa Pilipinas. Hindi nila sinunod at hindi nila susundin kailanman ang kagustuhan ng China. Ang gusto ng Amerika at ng maraming mga bansa at matitinong bansang kalyado ng Pilipinas, irespeto ng China ang West Philippine Sea, exclusive economic zone under international court at saka international law at national law. Yun lang naman ang gusto natin eh. Irespeto tayo, mga tol. Meron silang sariling soberanya, kanila yun. Meron tayong sariling soberanya, atin yun. Yun ang gusto natin mangyari. Irespeto nila yan. Hindi naman pwedeng Pilipinas, walang soberanyang, walang karagatan. 'Di ba? Dahil karagatan lahat yan ng China. Biruin mo, mula Palawan, 60 nautical miles pa lang, mga tol, andoon na ang PLA. Ano pang gusto nilang itira sa atin? 'Di ba? Wala na tayong karagatan yan. 'Di ba? Ang sabi nga sa UNCLOS, 'di ba? 200 nautical miles nga eh. Nakapirma China dun eh, pero hindi nila nirerespeto, hindi lang Pilipinas, no, kundi mismo yung international law. 'Di ba? Yun ang hindi nila, yun ang napupuna sa kanila ng maraming bansa, mga tol. Yun naman ang ipinagtatakpang pilit ng mga pro-China at pilit nilang hinuhugasan, pilit nilang sinasabon at nililinis yung imahe nitong bansang 'to, mga tol. 'Di ba? Itong mga pro-China rito sa Pilipinas. Yan po yan.
So, kaya ko lang ho sinabi yun dahil sigurado babalik ta rin. Magaling pong magbaliktad yung mga pro-China. Dahil parte yan ng kanilang disinformation. Linlangin ang mga Pilipino dahil ang ginagawa ng China. Nagre-recruit sila ng kanilang pwedeng gamitin Pilipino para sirain ang Amerika dito sa Pilipinas o pahinain ang mga Pilipino, pahinain ang ating gobyerno sa kanilang ginagawang operasyon. Kaya kung sino man po yung mga nandyan ay alam na ninyo, ayaw ko ng pangalanan. Pakinggan ninyo, nadidinig naman nila eh. Nadidinig naman ninyo ang mga pinagsasabi nila. Oo. Basang-basa ang pro-China. Hindi na kailangang banggitin pa ang pangalan. Oo. Kahit ako, di ko binabanggit pangalan eh. Basta, tingnan nyo na lang, apelido nila mga tol. Alam nyo nang hindi Pilipino yung mga yun eh. Tingnan nyo na lang yung mata nila mga tol. Alam nyo ring hindi Pilipino eh. At saka sa tono ng mga pagsasalita nila at saka dun sa pinupunto nila, di ba? Eh talagang wala silang ano sa Pilipinas. Alam ko, alam din ninyo yan. Mas matalino kayo kaysa akin. Di ba? Kaya pag nakita nyo at nadinig nyo na pro-China ang dating, baka yun na yun. Huwag nyong tangkilikin. Huwag nyong suportahan. Dahil itong malabakal na tigas ng relasyon ng Amerika at Pilipinas, hindi yan kayang tunawin. Hindi yan kayang baliin ng China kahit pa anong gawin nila. Hindi tayo makikipag-away. No to war. No to war ang policy ng ating administrasyon. Ang ginagawa lang ngayon, panindigan ang ating karapatan. Hindi makikipag-away. Kaya po na nagiging mainit ang mga palitan, ang mga akusasyon, warning at iba pa ang Amerika and China. Hindi lang ho sa isyu ng Taiwan, China na matagal nang pinanggigilan ng China ang makuha ito dahil hindi nang papayagan ng Amerika dahil kaalyado nila ang Taiwan. Ngayon, ito naman hong issue sa West Philippine Sea ang silang pinagtatalunan ng dalawang bansa. Ang sabi ng Amerika, meron silang obligasyon sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na ipagtanggol ito. Sabi naman ng China, Amerika, wala kayong pakialam. Wow! Sino naman sila nasasabihan mo yung superpower na bansa ng Estados Unidos na walang pakialam? Eh lahat nga akong bansa sa buong mundo na kaalyado niyan ay kailang sinusuportahan eh. Di ba? Sino sila para magsabi ng ganun? Di ba? Talaga napaka-dominante nila mga tol eh, no? Akala mo sila may-ari ng mundo eh. Ayaw nila na may nakaharang sa kanilang daan. So iba rin itong paniniwala ng China. Umiinit po yung sitwasyon sa magkabilang panig. Okay? Pero dahil kaalyado natin, meron po rin independent foreign policy ang ating administration, ayun po yung sinusunod na ipatupad para ipaglaban ang teritoryo. Hindi tayo makikipag-away pero may mga karapatan tayong ilaban. Kung manindigan ng Amerika na tayo suportahan, yan po'y kanilang obligasyon bilang kaalyadong bansa. Katulad din ng kanilang ginagawa sa Taiwan. Ganun na yung mga pangarap ng China eh. Kuhanin ang hangad po kasi ng China nung araw pa. Gusto nila silang maging superpower na hindi naman papayag ang Amerika niya. Kaya kanilang gustong makontrol ang South China Sea, West Philippine Sea, at saka po yung Taiwan. Kasi pag nakuha niya yung mga lugar na yun, napakalaki na nila. So hindi papayag ang mga bansa tulad ng Taiwan at ng Pilipinas at ng mga bansang nagkiklaim sa South China Sea, Japan, Vietnam, Brunei at iba pa. Hindi papayag yun. Angkinin, although plano na ng China yan sa kanilang 10 dash line. Gusto nila, kanila na lang yan. Pati na yung freedom of navigation, air, space, at maritime ay security. Gusto makontrol nila. Di ba? Lahat eh. Di ba? Airspace, bawal lumipad, haharangin nila. Freedom of navigation, bawal maglayag dun sa mga open sea naman, haharangin din nila. 'Di ba? Masyado silang ganid mga kapatid, no? Masyado silang ganid sa ganyan. At actually mga tol, 'di ba, lagi naman nating sinasabi, hindi tayo galit sa lahing incheck. In fact, mga kapatid, marami tayong kinabibiliban sa kanila pagdating sa negosyo, 'di ba? Pagdating sa mga mindset kung paano magpalago ng wealth, 'di ba? Ng fortune. Magaling sila diyan mga tol. Marami tayong mga idol na artist o na artista sa kanila mga tol na personalidad, 'di ba? Si Jet Li, si Bruce Lee, si Jackie Chan, mga idol lahat 'yon mga tol. Kasi hindi naman talaga kumakatawan, no? Halimbawa, may kaibigan kang in-check, hindi ako kumakatawan sa isang buong China. Etong nangyayari ngayon, lahat 'yan ay
bunga lamang ng isang tao, mga tol. Sino pa ba? Siyempre itong mamang 'tong nakatayo sa gilid ko. Kasi siya ang presidente, siya ang nag-uutos ng lahat ng 'yan, mga tol. Itong mga sundalo, itong PLA, lahat 'yan mga sunod-sunuran lang yung mga 'yon, 'di ba? Yung mga mamamayan nila, yung iba nga ayaw na rin diyan, eh. Yung iba nga gusto nang umalis, eh, 'di ba? So, mangyayari lang talaga, magbabagol siguro ang sitwasyon kung, yung susunod na mamumuno, kung may susunod, 'di ba? Eh, iba ang paniniwala, iba ang paninindigan. Siguro ang gusto niya ay, maging kaibigan ng maraming bansa o baka hindi siya gano'n ka-agresibo. Hindi katulad nito, eh. Mahirap kaibigan 'tong mamang 'to. Kaibigan mo 'yan pero pagtalikod mo iba na yung ginagawa niya, 'no? Tuloy natin. Hindi papayag kasi yung pong lugar na yan, daanan ng mga international vessel na nagdi-deliver ng mga kalakal, produkto sa iba't ibang bansa na pupunta kung saan-saan sa buong mundo. Kaya yung pre-navigation hindi yan papayagan ng malaking mga bansang kaalyado ng Estados Unidos at iba pa. Yun po ang gusto nila. So, hindi papayag ang Estados Unidos, hindi papayag ang malaking mga bansang kaalyado ng Taiwan at kaalyado ng Pilipinas makontrol ng China ang Asia. Yeah. Para sila ay maituring na mas malakas or mas superpower. Yan ang business ng Estados Unidos. Hindi sila malampasan, maungusan ng China kailanman. At ang business naman ng China ay palakasin sila. Kaya nga sinasakop nila yung mga maliliit na bansa. At itong South China Sea gusto nilang makuha, gagamitin yan. Hindi po talaga mangyayari. Kaya tayo mga Pilipino idinadamay na. Kasi yung West Philippine Sea, nandiyan din katabi lang ng South China Sea na gustong-gusto nilang makuha. Hindi lang yung malaking business sa ilalim ng dagat. Kung hindi yung lawak at kanilang teritoryo gustong masakop at makontrol, yan ang layunin ng China. Hindi pinapaliwanag yan ang mga propagandista ng China. Yung mga pro-China, hindi pinapaliwanag yan. Kasi mabubuko yung kanilang makasariling galaw. Ako sinasabi ko, yan ho ang kanilang layunin. Magpalakas na magpalakas at gusto nilang patunayan sila ang superpower na hindi naman papayagan yan ng mas malalaking mga bansa. Katulad ng Amerika, tulad ng Canada at ng malalaking mga bansa sa European Union. Yun po yun. Halatang halata. Kaya yung malalaking mga bansa, yung West Country ay sumusuporta sa Taiwan, sumusuporta sa Pilipinas kasi yun na nga yung gusto nilang pigilang galaw ng China. Sa ating Diba, wala namang problema kung gusto nila magpalakas. Kung hindi sana masasagasaan yung ibang mga maliliit. Kung hindi sana sila nananakop. Kung hindi sana sila ganyan, di ba? Wala namang problema, mga tol. Ang daming mga malalaking bansa, di naman nakakaperwisyo ng ibang bansa, di ba? Ang daming malalaking bansa dyan na patuloy yung pag-unlad pero hindi naman naaapektuhan yung ibang mga maliliit na bansa. Pero ito kasing China, mga kapatid, so, sa gitna ng nitong South China Sea, West Philippine Sea, maraming mga bansa dyan, Vietnam, di ba? Taiwan, Japan, Korea, andirito yung Pilipinas, mga tol, at marami pang iba, Indonesia, Malaysia, 'di ba? Yung mga bansa kasi yun, mga tol, sinasagasaan nila, eh. Dahil gusto nilang magpalaki, ang problema, yung hindi na kanila, gusto pa nilang agawin, 'di ba? Nag-e-expand sila, eh. Tapos pati yung mga pag-aari na ng iba, gusto nilang agawin, angkinin, lahat, guguhitan nila. Parang parang anong trip nila, eh, 'no? Pupunta sila sa mapa, titignan, eto maganda 'to, guhitan natin, o atin na 'yan. Parang gano'n, mga tol. Gano'n lang sila mag-claim, 'no? Napakasiga. Eh, hindi naman puwede yung gano'n, 'di ba? Talagang sobrang dami nilang makakalaban. At paulit-ulit nating sinasabi sa mga reaction natin, mga tol, pagdating ng panahon wala silang ibang sisisihin kundi yung pasimuno. Sarili lang din nila ang sisisihin nila. dalawa yung suporta ng malalaking mga bansa, lalo ng Amerika. Hindi lang yung tayo kaalyado, kung hindi sila ay merong obligasyon, kaya dalawa yung ating pinangahawakan. Sa China, sa Taiwan, walang mutual defense treaty ang Amerika. Kaibigan lang, kaalyado, kaya kailangang pinagtatanggol yan. Tayo dalawa, kaibigan na tayo, kaalyado na tayo, meron pa silang obligasyon sa ilalim ng mutual defense treaty. Alright, mga kapatid, hindi tayo pro-US, hindi tayo pro-Japan, pro-Canada o pro-ibang bansa, no? Pilipinas tayo, pro-Filipino tayo. Hindi rin tayo lalo pro-China, mga kapatid. Mas maganda nga kung kaibigan nating lahat yan, eh. At nakikipagkaibigan naman ang Pilipinas. Kaso nakikita nyo naman kung ano ang isinusukli ng mga bansang to. 'Di ba? Ang isinusukli sa atin ng China sa pakikipagkaibigan natin sa kanila, eto, ganyan. Pangaharas,
pangbubulas, 'di ba, pang-angkin ng mga teritoryo. Yan ang sinusukli nila. Anong sinusukli ng Amerika? Suporta, 'di ba? Sinusuklian tayo ng alyansa ng ating mga militar, pagpapalakas, exercises. Ganon din sa Japan, ganon din sa ibang bansa, mga tol. Sa madaling salita, hindi naman tayo mga bulag, mga tol, para makita natin kung sino yung kaibigan na dapat mo talagang kaibiganin kahit ikaw, mga tol, eh. 'Di ba? Gusto mo marami kang kaibigan. Pero etong kaibigan mong isa, pagkatapos mong kaibiganin, sinisiraan ka, inaagawan ka ng gamit, inaagawan ka ng jowa, lahat na lang gusto kanya. Ayaw niyang may matira sa'yo. Makikipagkaibigan ka ba sa gano'n? 'Di ba? At kahit na merong mga nagsasabing, "Oh, mabuting kaibigan 'yan, maayos na kaibigan 'yan." Nilalapit niya yung puso mo dun sa taong yun, hindi ka na mapapalapit dun kasi ang sama ng ginagawa sa'yo, 'di ba? So yun ang ginagawa ngayon ng mga pro-China, 'no? Pilit nilang inilalapit ang puso ng Pilipino dito sa mga inchik, mga tol. Unang-una, hindi naman tayo galit sa mga inchik, eh. 'Di ba, madaming inchik dito sa Pilipinas, eh. Punta ka lang dito sa may Divisoria, eh, may Chinatown diyan, eh. Ang dadaming mga inchik diyan, eh. 'Di ba, hindi naman tayo galit sa kanila, mga tol, eh. 'Di ba? Ang ayaw lang natin yung ginagawa ng gobyerno nila na kinukuha, yung hindi naman kanila, 'di ba? Meron na sila, eh, ang laki-laki na nga ng bansa nila, eh. 'Di ba? Ang laki-laki ng bansa nila, ang laki na rin ng karagatan nila. Hindi naman natin pinanghihimasukan yung 200 nautical miles nila, eh. Ang problema, mga tol, pati yung atin gusto na nilang kunin, 'no? So anong sense nung ginagawa nitong mga pro-China na 'to? Hindi naman tayo galit sa mga incheck, 'no? Pero sa patuloy nilang pagtatanggol dito sa mga inchik na 'to, eh, lalo lang napapasama, 'no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.